Bago pa man sumibol ang konsepto ng viral sa digital na panahon at bago pa man naging pangkaraniwan ang mga programang serbisyo publiko sa modernong media, may isang tinig na unang umalingaw-ngaw sa himpapawid, isang boses na naging kanlungan at gabay ng milyon-milyong Pilipino. Sa isang panahon kung saan ang radyo ang nagsisilbing pangunahing daluyan ng impormasyon at aliw, isang pangalan ang naging kasing kahulugan ng pag-asa, payo at pakikiramay. Siya si Fidelina Deli Mendoza Magpayo, na mas nakilala at minahal ng masa sa pangalang Tia Deli. Kinilala bilang isang icon sa kasaysayan ng Philippine Radio Broadcasting. Ang kanyang legasya ay hindi lamang nasusukat sa haba ng kanyang karera, kundi sa lalim ng impluensya niya sa buhay ng mga tagapakinig sa loob ng maraming henerasyon. Sa kanyang mga programang nag-aalok ng payo at tulong na nagsimula noong dekada 50, hinubog niya ang isang uri ng pamamahayag na may puso at malasakit. Dahil dito, karapat-dapat siyang hirangin bilang ang tunay na unang ginang ng radyo sa Pilipinas, First Lady of Philippine Radio. Ang kanyang pangalan ay nananatiling isang sagisag ng serbisyo publiko na nag-iwan ng hindi na mabuburang marka sa larangan ng broadcasting sa bansa. Mga unang hakbang sa sining at entablado. Isinilang si Fidelina Mendoza Magpayo noong ika-29 ng Oktubre, 1920 sa Maynila. Sa murang edad na 18, sinimulan na niyang tahakin ang landas ng sining. Ang kanyang unang pag-ibig ay ang pag-awit, isang talento na magiging pundasyon ng kanyang mahabang karera sa entertainment. Ang kanyang boses ay unang narinig sa himpapawid nang siya ay maging isang mga awit sa programa ng kinikilalang Reyna ng Kundiman, si Atang de la Rama kasama si Jerry Brandy sa istasyon ng radyo na KZRF. Hindi nagtagal, ang kanyang talento ay lumawak mula sa radyo patungo sa entablado. Sumama si Tia Deli sa grupo ng mga tanyag na komedyanteng sina Andoy Balun-Balunan at Deli Atay-Atayan. Magkakasama silang nagtanghal sa iba't ibang teatro sa Maynila, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-aliw sa madla. Ang mga karanasang ito sa entablado ay nagpatuloy hanggang sa bisperas ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang panahon ng kawalan ng katiyakan na magiging saksi sa pagbabago ng kanyang propesyon. Tinig sa gitna ng digmaan at politika. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang papel ni Tia Deli ay nagbago. Mula sa pagiging isang mga awit at aktres sa entablado, siya ay naging isang announcer sa radyo. Sa gitna ng kaguluhan at takot na dulot ng digmaan, ang kanyang tinig ay nagsilbing tanglaw ng pag-asa. At kaunting aliw para sa mga kababayang Pilipino, ipinagpatuloy niya ang pag-awit at paghahatid ng balita, isang gawaing nagpatibay sa kanyang koneksyon sa publiko. Pagkatapos ng digmaan, sa muling pagbangon ng bansa, nasangkot si Tia Deli sa larangan ng politika. Nang kumandidato sa pagkapangulo si Manuel Roxas, naging bahagi siya ng kampanya nito. Madalas siyang kasama ng noon ay kandidato sa kanyang pagharap sa mga mamamayan. At sinasabing ang kanyang popularidad at karisma ay malaki ang naitulong sa tagumpay ni Roxas sa halalan. Bilang pagkilala sa kanyang naging ambag at marahil dahil na rin sa kanyang talino at kakayahan, kinuha siya ni Pangulong Roxas upang maglingkod sa gobyerno. Siya ay itinalaga bilang confidential secretary ng nooy Vice-Presidente at kalihim ng Ugnayang Panlabas, DFA Secretary, na si Elpidio Quirino. Ang kanyang pagkakalantad sa mundo ng diplomasya at politika ang nag-udyok kay Pangulong Roxas na hikayatin siyang magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Tinanggap ni Tia Deli ang hamon at pumasok sa Far Eastern University, FEU, sa Maynila, kung saan kumuha siya ng kursong Foreign Service. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan ng pag-aaral, natuklasan niya ang mas malalim na interes sa pag-aaral ng sistema ng pamahalaan at lipunan. Nagdesisyon siyang lumipat ng kurso at kinuha ang Political Science na matagumpay niyang tinapos noong 1950. Ang kanyang edukasyon ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na pananaw na magagamit niya sa kanyang propesyon sa hinaharap. Ang pagsilang ng isang alamat sa radyo. Habang nag-aaral sa universidad, hindi tinalikuran ni Tia Deli ang kanyang unang minahal na propesyon. Nagpatuloy siya sa kanyang karera sa radyo. Noong 1949, naging bahagi siya ng mga sikat na programang pandrama sa radyo, kabilang ang mga klasikong gulong ng Palad at Prinsipe Amante. Ang kanyang husay
sa pag-arte at ang kanyang natatanging boses ay nagbigay daan upang siya ay makilala bilang isang mahusay na radio talent. Ang kanyang pagsisikap at dedikasyon ay nagbunga ng lubusan. Noong 1953 dumating ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karera sa radyo. Sa tulong ni Ben Pangan, inilunsad ang programang Mga Liham kay Tia Deli. Ang programang ito ang magiging tatak ng kanyang pangalan at magpapatibay sa kanyang estado bilang isang institusyon sa broadcasting. Ang konsepto ng Mga Liham kay Tia Deli ay simple, ngunit revolusyonaryo para sa panahong iyon. Ito ay isang programa kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay maaaring magpadala ng liham na naglalaman ng kanilang mga problema, hinaing, at mga kwento ng buhay. Ang mga liham na ito ay binabasa ni Tia Deli sa ere, at pagkatapos ay nagbibigay siya ng payo, gabay, at kung minsan, tulong upang maresolba ang kanilang mga suliranin. Sa pamamagitan ng programang ito, naging tiya siya ng buong bayan, isang nakatatandang kamag-anak na laging handang makinig at magbigay ng payo. Ang kanyang tinig ay naging tinig ng karunungan, pag-unawa at malasakit. Ang format na ito ang nagsilbing pundasyon para sa maraming programang serbisyo publiko na umusbong sa radyo at telebisyon sa mga sumunod na dekada. Pagpapalawak ng sining, pelikula, telebisyon at musika. Ang talento ni Tia Deli ay hindi na natili lamang sa radyo. Ang kanyang kasikatan ay umabot din sa pinilakang tabing. Sa ilalim ng mga premyadong produksyon tulad ng Sampaguita Pictures at LVN Pictures, lumabas siya sa ilang mga pelikula. Kabilang sa kanyang mga pagganap ang mga sumusunod: Dalawang Anino, 1947, Basahang Ginto, 1952, Hihintayin Kita, 1952, Selya Mahal Kita, 1957, Awit ng Mga Dukha, 1960, Walang Sisihan, 1961, Tangtarangtang, 1962, Hamon sa Kampeon, 1965, at Talents Unlimited, 1968. Bagamat hindi naging pangunahing focus ng kanyang karera ang pag-arte sa pelikula, ipinakita nito ang kanyang versatility bilang isang alagad ng sining. Sumabak din siya sa telebisyon, ang bagong medium noong panahong iyon. Naging host siya ng programang Serenata ng Kumbidahan at ng sikat na talent search program na Hamon sa Kampeon, kung saan nakasama niya ang isa pang veteranong host na si Pepe Pimentel. Ang kanyang presensya sa telebisyon ay lalo pang nagpalawak ng kanyang naabot na manonood. Bukod sa pag-arte at pag-host, bumalik din si Tia Deli sa kanyang unang pag-ibig, ang musika. Nakapag-record siya ng ilang mga awitin sa ilalim ng Villar Records. Kabilang dito ang mga kantang sumasalamin sa kulturang Pilipino tulad ng Pamaypay ng Maynila, Sa Ilalim ng Ilang-Ilang, Pandanggo ni Neneng, Paru-Parong Bukid, at Nabasag na Bangha. Mga haligi ng buhay, pamilya at propesyon. Sa likod ng kanyang matagumpay na karera ay may mga taong nagsilbing gabay at inspirasyon. Isa sa kanyang mga naging pangunahing mentor sa larangan ng pamamahayag ay ang iginagalang na manunulat at ama ng balarilang Tagalog na si Lope K. Santos. Ayon kay Tia Deli, si Santos ay palaging nakasuporta sa kanya at hindi nag-atubiling payuhan siya upang itama ang anumang pagkakamali sa kanyang trabaho, lalo na sa paggamit ng wikang Filipino. Bukod kay Santos, marami pang ibang kaibigan at kasamahan sa industriya ang tumulong sa kanya noong siya ay nagsisimula pa lamang, isang bagay na labis niyang ipinagpasalamat sa buong buhay niya. Ang kanyang pamilya ang nagsilbing pinakamatibay na sandigan ni Tia Deli. Nakahanap siya ng isang masaya at matatag na buhay pamilya sa piling ng kanyang asawa, si Coronel Leonor Reyes, at ng kanilang mga anak na sina Delia, Leonor Ikalawa at Marilu. Ang kanyang asawa ay naging lubos na sumusuporta sa kanyang karera. Sa katunayan, nang magretiro ito sa serbisyo militar, nagtrabaho rin ito sa tabi ni Tia Deli bilang writer at director para sa kanyang mga programa. Isang testamento ng kanilang matibay na pagsasama, subalit ang buhay ay hindi palaging masaya. Hinarap ng kanilang pamilya ang isang napakalaking pagsubok ng pumanaw sa murang edad
ang dalawa sa kanyang mga anak, sina Leonor Ikalawa at Marilu. Ito ay isang dagok na sumubok sa katatagan ni Tia Delay. Sa kabila ng matinding kalungkutan, hindi siya nagpatalo. Ang natira niyang anak na si Delia ang naging kasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya sa radyo, gamit ang sariling pinagdaanan upang maging mas sensitibo at epektibo sa pagtulong sa iba. Sinasabing ang isa sa mga pinakamahalagang katangian ni Tia Deli ay ang kanyang pagiging mababang loob. Ang katangiang ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng napakaraming kaibigan sa loob at labas ng industriya. Ang mga kaibigang ito ang tumulong sa kanya na malampasan ang mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng kanilang walang sawang suporta, pagkilala at pamana. Sa loob ng mahigit 6 na dekada ng kanyang pamamagiagpag sa radyo, umani si Tia Deli ng maraming pagkilala at parangal. Ang mga ito ay patunay ng kanyang kahusayan at walang katumbas na kontribusyon sa industriya. Ilan sa mga pinakamahalagang parangal na kanyang natanggap ay ang mga sumusunod: KBP Lifetime Achievement Award mula sa Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Pamaas Gintong Bay Award mula sa National Commission for Culture and the Arts, NCCA, Gawad Lungsod, Quezon, Outstanding Alumna Award sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Far Eastern University, Gawad Plaridel noong 2006 mula sa Universidad ng Pilipinas, Best Female Newscaster mula sa Golden Dove Awards, Centennial Award for Broadcast mula sa Feminist Movement, Outstanding Woman Artist Lifetime Achievement Award for Broadcast Arts mula sa UNESCO at Earth Savers. Ang kanyang makasaysayang programa, ang Mga Liham kay Tia Deli, ay pinarangalan din bilang Best Counseling Program ng Catholic Mass Media Awards, CMMA. Ang mga parangal na ito ay sumasalamin hindi lamang sa kanyang profesional na tagumpay, kundi pati na rin sa epekto ng kanyang serbisyo sa lipunang Pilipino. Ang huling kabanata. Hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay, nanatiling aktibo si Tia Deli sa kanyang minamahal na propesyon. Noong ika-31 ng Agosto 2008, habang nasa kalagitnaan ng kanyang pag-aanunsyo para sa programang Serenata Kolektibista sa DZRH, ang veteranang announcer ay bigla ang inatake ng stroke. Agad siyang isinugod sa Manila Doctors Hospital. Subalit, marahil dahil na rin sa kanyang edad, bumigay ang kanyang katawan. Kinabukasan 1 ng Setyembre 2008, pumanaw si Tia Deli sa edad na 87. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa komunidad ng radyo at sa buong bansa. Ngunit ang kanyang pamana ay mananatiling buhay. Nagbigay siya ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa puso ng mga taong kanyang natulungan at minahal. Hanggang sa huling sandali, palagi niyang ipinaaalala sa sino mang handang makinig ang isang mahalagang aral na kanyang isinabuhay. Habang ang tao ay tumataas, dapat siyang palaging matutong magpakumbaba. Ang kanyang buhay at karera ay isang maningning na halimbawa ng isang propesyon na ginamit hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa paglilingkod sa kapwa.